Hello! Noong nakaraang video natin, ikinonect natin ang salitang corruption sa salitang bribery na pareho namang makikita natin sa ating revised penal code. At sinabi natin na yung salitang bribery, iba pala ang pagkahulugan nito sa ilalim ng ating revised penal code sa ating karaniwang pagkakaintindi ng salitang bribery. Dahil karaniwan, pag narinig natin yung bribery, ang pumapasok kaagad sa isip natin ay yun yung nanunuhol. Pero sa ilalim ng ating revised penal code, pag sinabing bribery, ito pala yung krimen ng taong sinusuhulan o yung opisyal na tumatanggap ng suhol. At sinabi natin na may dalawang uri ng bribery, mayroong direct bribery at mayroong indirect bribery. Ang direct bribery, ito yung kagaya nung example na binigay natin na yung traffic enforcer at saka yung driver na nagkaroon ng traffic violation, nagkasundo sila. Pag nagkasundo sila na yung traffic enforcer pumapayag na bigyan na lang siya ng suhol o lagay para hindi na niya isyuhan ng ticket yung driver na nag-violate ng traffic, yun yung direct bribery dahil ang kasunduan nila ay gagawa ng isang illegal na bagay, yung traffic enforcer. Yun yung hindi pag-issue ng ticket. Illegal yun. At ang kapalit naman nun ay yung suhol na binibigay ng driver. So kaya ang kasong kakaharapin ng traffic enforcer ay direct bribery. Yung isa naman, indirect bribery. Pag sinabing indirect bribery, ito yung official na tumatanggap lang siya ng mga regalo galing sa ibang tao dahil lang sa kanyang opisina. Ano ang magandang example siguro nito? Halimbawa ay isang kontraktor. Mayroon siyang kakilalang isang opisyal na ang trabaho niya ay mag-approve ng mga kontrata or mag-approve ng mga mag-issue ng approval sa mga kontrata na ibigay doon sa mga kontraktor. So yung kontraktor, dahil sa nakita niya na ganito yung trabaho ng opisyal na yon, binibigyan niya ng regalo. Binibigyan niya ng halimbawa mamahaling relo o magagarang kotse. So kahit wala naman siyang intensyon na mag-bribe talaga o manuhol, basta binigyan lang niya ng regalo, dahil kahit sa ganong paraan, nakagawa na sila ng krimen. Ang krimen na nagawa ng kontraktor na nagbigay ng regalo ay ganun pa rin, corruption of public official. At yung official naman, na ang trabaho niya ay mag-approve ng mga kontrata na tumatanggap ng regalo mula sa kontraktor, ang kaso naman niyang kakaharapin ay indirect bribery.